What's up, KG? At welcome back sa ating channel. So ngayon, araw na to, nandito tayo ngayon sa Bitpinas dahil meron tayong major telecom company na officially unblocked the Binance website in the Philippines. So hindi ko pa ito nasubukan, no? Hindi ko alam kung totoo to, no? So comment nyo nga dyan sa baba yung mga PLDT user natin, no? Well, na ano ba yan? Nabanggit ko kagad kung anong internet provider, ano ba yan? Pero sige, tuloy na natin. But this raises a crucial question for mobile users. What about the Binance app, which remains removed from the Google Play Store, no? So, ibig sabihin, pwede lang pala siya sa browser. So, yung mismo sa Google Play Store, hindi pa siya pwedeng i-access. So, tingnan natin yung kanilang post dito, no? So, wala, nasabi ko na kagad, excited kasi masyado, eh. So, Binance quietly returns to another Philippine ISP. So, yun na, telecommunication provider PLDT has restored. Grabe, sa wakas. May balitang matagal na nga. Ito yung malaking balita na matagal nang hinihintay natin na as a crypto investor. Siyempre, malapos tong ilang taon na uncertainty, website blocking, iba't ibang issue sa regulation. Siyempre, unti-unti na nagkakaroon na nagiging mas accessible na muli yung Binance sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga local na internet service provider. Kasabay niyan yung mga patuloy na mga regulation efforts ng Binance sa pakikipagtulungan ng local partner nila sa SEC Sandbox, no? Framework para sa legal na pagbabalik nila dito sa Pilipinas, sa bansa, no? Siyempre, para sa atin, no? Ito ay magandang balita, pero bakit nga ba napakahalaga nitong balita na to, no? Ano ibig sabihin nito para sa mga ordinaryong investor, mga Pilipino, at bakit maaaring itong maging simula ng panibagong chapter ng crypto dito sa Pilipinas? So, yun yung pag-uusapan natin ngayon, no? Hindi naman about sa sa kung ano pang pwedeng mangyari dito sa paano yung access sa Google, no? So, abangan na lang natin yun. Sa mga PLDT users, say, try nyo, tingnan natin kung na-access na nga yung Binance. So, noong mga nakarang mga taon, naging mahirap yung gamitin yung Binance sa Pilipinas. So, nagkaroon ng mga website na blocking, natanggal yung mga application sa mga local app store, maraming user na pilitang talaga lumipas sa ibang mga exchange. Hindi dahil ayun nga, may problem, hindi naman scam yung Binance, no? Kundi dahil sa mga regulatory issues at saka kakulangan nun sa mga kinakailangan na local authorization para makapag-operate ng legal dito sa bansa. So maraming Pilipino talaga yung kagaya ko, nalungkot, no? Kasi para sa amin, yung Binance kasi naging unang crypto exchange namin. O, kagaya ko, yun ang unang-unang kong crypto exchange, yung Binance, no? Kaya talagang, ano pa sa akin na sayang, no? At saka maganda gamitin kasi yung Binance, napaka-professional tignan. Pero ngayon, unti-unti na nagbabago yung sitwasyon. So, bakit magandang balita ito? Kapag mas madali na kasi ma-access yung Binance sa mga legal at regulated na paraan, mas maraming Pinoy yung magkakaroon ng access sa mas maraming cryptocurrency. Sa Binance kasi maraming mga nakalist na mga crypto yan. Mas mataas yung liquidity kung naghanap ka ng liquidity kung trader ka. So, Binance talaga. Mas mababa yung trading spread, hindi kumpara sa mga ibang mga exchanges. Yung spread, yun yung difference ng actual price dun sa binibili mo, dun sa kung magkano mo siya binili. Siyempre, dun kumikita yung mga exchange, no? At mas maraming educational resources sa global ecosystem ng crypto. Kapag mas maraming pagpipilian yung investor, siyempre, mas healthy ang competition. Kapag may competition, napipilitan talaga yung mga ibang exchange na pagandahin pa yung service nila. Kagaya ng Coins.ph na makalaban yung Coins.ph, no? Pero kung pagbubodega na rin lang, so hindi na natin kailangan gawing komplikado. So sa Coins.ph tayo. Ang panalo dito, syempre tayong mga users. Pero syempre hindi lang ito tungkol sa trading, mas malaki pa yung epekto nito. Posible kasi na mas lumaki pa yung crypto industry sa Pilipinas kapag may mga global companies na pumapasok sa bansa ng sumusunod sa regulation, mas tumataas yung confidence ng investor. Hindi lang retail investor, pati mga institutional investor. Foreign companies, mga developers, pati yung mga blockchain startup, mas maraming mga opportunity, mas maraming trabaho, mas maraming innovation. Ito yung dahilan kung bakit maraming mga bansa yung gusto talaga magkaroon ng malinaw na crypto regulation. Yan yung pinakakailangan talaga natin dito sa ating bansa. Pero syempre may isang bagay tayo na hindi dapat kalimutan. Hindi rin ibig sabihin nito ay mawawala na yung risk. So, nagkakamali tayo kung iisipin natin na kapag regulated, automatic na state na yung isang exchange. Hindi.
Yung regulation natulong lang yun para masala sila pero hindi nito tinatanggal yung market risk. Siyempre pag bumagsak yung Bitcoin, babagsak din yung portfolio mo kapag bumili ka ng scam na token, responsibilidad mo pa rin yun. Siyempre kapag nag-overtrade ka, ikaw pa rin yung pwedeng malugi once na siyempre sinunog ka na sinunog ng market. Lalo na pag hindi ka nag-aaral, banat ka lang ng banat. Entry ka lang ng entry, hindi mo tinitignan, hindi mo pinag-iisipan, akala mo confident ka na, pero siyempre, ikaw pa rin talaga ang may responsibilidad nun. Kaya yung regulation ay protection lang laban sa illegal activities, hindi yan protection laban sa maling investment decision. No? Kaya malaga pa rin ang education. So, anong dapat gawin natin dito, no? Ano yung mga dapat natin gawin? Kung sakali na tuluyan ng bumalik yung Binance dito sa regulated setup, so wag tayo kagad ma-FOMO. Baka mamaya all in na tayo ganyan, wag, no? Mas magandang gawin natin, aralin muna natin yung crypto. Intindihin natin ang risk, no? Gumamit ng tamang security, gumamit ng two-factor authenticator at wag ibigay ang seed phrase. Kasi mayroon din silang mga yung wallet nila, trust wallet, no? Huwag ibigay yung seed phrase kahit kanino at syempre mag-diversify at mag-invest lang ng perang hindi mo kayang mag-invest lang ng perang kayang mong mawala, no? Ito yung tunay na mindset ng isang investor. May isa pang magandang epekto yung balita na to. Lalakas yung competition din ng local exchanges. Sabi ko nga sa inyo sa Coins.ph, sana maging ganun din. Kapag bumalik yung isang malaking global player, hindi ibig sabihin nito italo na yung mga local exchange. So, ibig sabihin lang nito, mas mapipilitan silang mag-improve. Mas maganda magiging customer service, mas mababang fees, mas maraming listed na coins, mas mabilis na cash in at cash out, at mas magandang mobile apps. Siyempre, ang magbe-benefit din nito ay ang mga consumer. Kung tayo pa rin ang magbe-benefit, no? Pero meron ding malaking tanong naman tungkol dito. Simula na ba ito ng bagong crypto era sa Pilipinas? Sa mga nakaraang buwan na lumipas, no, napakarami na natin nakita mga developments. Mas malinaw na regulation, stablecoin discussion, mga tokenized asset, digital peso conversation at maraming blockchain events. Ngayon, unti-unti na rin bumabalik yung isa sa mga pinakamalaking crypto exchange sa mundo sa pamamagitan ng local regulatory pathway. Maaring sinyalis na ito ng seryoso ng Pilipinas sa pagbuo ng regulated digital asset ecosystem. So in summary, magandang balita ito para sa development. Hindi dahil sa Binance lang yung pinag-uusapan natin, kundi dahil pinapakita nitong possible yung balance sa pagitan ng innovation at regulation. Mas maraming choices, mas malinaw na rules, mas pataas sa consumer protection, pero kailangan natin tandaan na kahit gaano kaganda ang exchange, hindi pa rin ito mapapalitan yung disiplina. No? Ang tunay na susi sa tagumpay sa crypto ay hindi ang platform, kundi yung tamang kaalaman. Kaya yun ang lagi nyo tatandaan. So, kung may natutunan kayo dito sa aking video, so huwag nyo kalimutang i-like, i-share at siyempre mag-subscribe na rin dito kayo sa aking channel. At gusto ko malaman ng inyong opinion, no? Sa tingin nyo, mas makakabuti ba ang Pilipinas na regulated yung pagbabalik ng Binance, so mas gusto niyo yung mga local exchange, no? So comment nyo din sa baba. So ako, dahil nagbabodega tayo, Coins.ph pa rin tayo. Solid tayo dyan. Kung dumating naman ang Binance, gagamit tayong service sa kanya, sisilipin natin yung earn, no? Titingnan natin kung magkano ang kanilang mga APY doon at anong mga coins yung pwede nating bilhin, no? At ano yung mga, ano naman natin yung once na access na natin dito, no? Pero syempre, sandbox pa lang yan, hindi pa yun sigurado, so kailangan, maglalagay lang tayo ng perang kaya nating mawala. So yun lang. Maraming salamat sa inyo lahat, at syempre magkita-kita lang tayo sa arena. Game on!